Praise the Lord. Amen. Salamat sa worship team for preparing everyone para sa mensahe sa pagpulong na tuwang pagkagawa ng lawang. So, this day, tuwang mga kalisunan was celebrating the Resurrection Sunday. Dili siya pagka-resurrect ng Jesus body kasi Jesus already resurrected. Amen. And our God not dead. Amen. Buhay na pong Diyos na ginagawa. But this Sunday is a good time to remember that Jesus already conquered death. No? And so, as we follow Jesus, we will be resurrected like Him. Sa pag-abot sa adlaw na kita namatay dito sa tubig, alang sa pagbautismo o pagtaruhin pag-usap sama sa usa-kabato na pagkatao diha sa pagbuhay ng Diyos. So this morning, ako ang topic is about abundant and happy. No? Abundant and happy. Saan ang abundant? Abundant siya or wala ng uwang. Happy is really happy. Happy is malipayon. No? Ang mga Kristohanon, malipayon nila permanente. Nabi katagan nila, malipayon ang Kristohanon, mas kindaghan o alantuson. No? May uban tayo ng version. Malipayon ang Kristohanon, mas kindaghan o labo. Okay. Saya makalabot yung tuloy ng nabunan. No, pero malipayon niya po ng Kristohanon. But today, we will have a topic related to abundance and happy or happiness. No? So there are a lot of misconception or misunderstood na verses diyan sa Bible. And we all know that God in the Bible is a very scary God. Tama? He can wipe out usang ka civilization pinagi lang sa baha. Puro ka na. Maliban na lang ang family ni Noah. Pero wala lang ito ng Diyos. Hindi siya ay sa kitang ego nakita mo ako ang mga creation na nalulod na namatay. Dili na ako pangharong pagbalik ng promise ni Lord. Paulanon na ako kalayo. So, ang sunod ng Gomora, Turok. And makita ninyo kung saan kahandlo tayo ang Diyos, especially kung makontra na po ang Diyos. If you remember, the mortal enemy na race ni Lord, isang race ang pinaka-mortal enemy niya na yung ipasunod sulat sa scripture. Amaleks. So, ang mga Amaleks, lagot kasi Lord ang kanila mga anak siya na makikupag ko nila generation to generation. And ang isa ka scary ni Lord. To the point yung order si Lord sa iyang mga katawan, conquer the Amaleks, kill everyone, walay ibiling, baka tiguwang hayop kanan nga kagalian sa Amaleks dapat kanan. Una sa mga gold, sa mga silver, sunuga kanan. That is not for the treasury of the Lord. Tigas na mga hayop, kapya kanan. Dili natin yung over sa kuwa. Pinalakas area itong Ginoo. But somehow, ang Diyos na gihadlukan is Diyos po sa lupa. Maluluyon. Loving, caring. Isa yung naswitan ni Lord sa akin.
Kayo mo sa time sa inyong life, di ba makakayo mo, although, dili siya permanente, pero night time sa inyong life na makayo mo, pasulit ni Lord. No? Especially kung mag-feel mo nga nag-experience the Lord sa imo ka. Basta ka nagbasa sa Bible, mas tumiyan ni Lord. Na-comfort na imo ang mag-feel na lang, pasulit ni Lord. No? I don't know lang sa inyo kung umukot niyo sa inyo ang experience. But maski pa siguro kung na-scroll lang mo sa inyong cellphone, sa'yo kung ito ang si Lord. So, dili na hindrance ang cellphone para usahin mo na ay usap o ni Lord para ma-reach out kanya. Ay naman kanya, oy, sige na ang cellphone, tayo mo sa pagkaksa. So, pangaksa naman gani. O na maski pag naka-cellphone ka, pakatingala ka na tayo mabasa ng verse. I-comfort na ka ng Lord. I will never leave you nor forsake you. But there are too many things na misconcept na to or misunderstood na to sa pulong sa Diyos. And if di na to siya hatakan o tarong na pagsabot, it might lead us to the wrong interpretation diya sa Bible. Number one thing, doon lang ang yapin ng points. Dali sa kamuhan, pero di ko mo promise. Okay, kapila lang yung story na sa kamuhan, pero happy dito ako, tell us Lucy. Doon lang akong i-share sa inyo, pero kung doon 30 minutes ang isa. So, sakto na siya. First thing na misconcept na or misunderstood na si Lord is, God wants you to be abundant and successful. Amen. Kinsay bati ninyo o nakadungog ninyo sa pulong nga about Mark chapter 10 verse 25. No? Most common na concept na sa mga Kristohanon, especially sa mga pastor, especially sa mga nag-serve ni Lord, ayaw mo pag-pastor. Na naman, ang tinuod na pastor, pobre. Why? Ang pastor, diha ulangan ka na. Mura mo si kapitan. Na kung mag-resort gani ang mga membro, dito yung asahan din sa pastor. No? Kulang na lang, mawag dito, kailang happy ka mga nakadalo ni pastor. Pastor, happy ka mga nakako ang sawa. Ngayon, sawa mo na doon, hindi ko na doon pwede ako, alam mo, balik ang baka at total hospital. No? Misconception sa mga katauhan na if you are a Christian, you will be born poor. Ano man? Mark 10 chapter 25. Ngayon, it is easier for a camel to go through a eye of a needle than for someone who is rich to enter the kingdom of God. Ngayon, mas sayon pa ang camel mulusot sa buhok sa needle. Naglisod ang mga sulod sa needle, camel pagiging sulod, Lord. Pero niyo sulod, mas sayon pa ang camel musulod sa buhok sa Sarayo o dagong. Okay, naranig siya. Masayon pa ang camel, nadako tayo, isulod sa buhok sa karayon o sa dagong, kaysa ang dako masulod sa gingharian sa Diyos. Yung sa kinahanglan nila kung prita para masulod sa gingharian sa Diyos. Pero niingon din ha, let me correct you doon. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich to enter the kingdom of God. Ang question ako, makasulod maghihapon or dili? Makasulod. Why? It is easier. Meaning, makasunod man gani ang dato, pero maglisod siya. Later, gawa na sa topic sa number 2. Why man na mas lisod ang dato, makasulod diha sa gingharian sa Diyos. You might think about the common Christian theory na ang mga Kristohanon o tinud-anay ng mga Kristohanon, pobre.
Ano man? Mga disciples ganun ni Jesus niyo siya, what? Leave all your prosperity, leave all your treasures in the world and follow me. Tinahanglan din po kung sunod na ni Lord. That is misconception, or you misunderstood the word of God. Knowing this, we have thoughts of maybe God don't want you to get rich. Maybe ninyo siguro ang Bible na hindi siguro ganahan sa Lord na madapot ni. Kami nga mga nag-follow niya, di siguro ganahan sa Lord na rich me. No? Or to succeed me as a life, or to be abundant, sometimes nag-follow me ni Christ. But this is misunderstood na verse. If you notice, Jesus said, it is hard to enter the kingdom of God. Lisod siyang enter ang rich people in the kingdom of God. But that doesn't mean, or that does mean, na dili na yun pwedeng makasunod ang dato sa kinahanglan sa Diyos. Niyo siya lisod, pero wala na ingon dili. Tama? Tama o sa dili tama? Niyo siya na lisod ang pagsunod sa kinahanglan sa Diyos, pero wala siya na ingon dili makasunod ang mga laro. Amen? Minsan mo yung nag-amot lang sa inyo akaroon, if you notice also, same as ako na kung kinsa pa ito yung dato, mao pa ito yung mga utang. Kung kinsa pa ito may pobre, mao pa ito yung mga naay batasan. Napaganda ibang yan nga kung sino pa, kung sino pa ang walang karapatan, sila pa yung ganyan. Kung kinsa pa to may walay katungod, sila pa yung anak. Ano ba ito kanta ng kagawatan? Na dili ka ng guwapa daw pasakitan na yung kasing-kasing. Kaya na ay usahay, kung kinsa pa ito'y maot, mao pa ito may na ay katungod pasakit kong tao. Inanak na itong word gano'n baliktad na ekson. Kung sa unang panahon, makita niyo sa mga salida, na mga dato, ipapapira niya ang mga pobre, kaya mga pobre bukan kayo, karon baliktad na. Kung kinsa pa ito may pobre, mo pa nung ito may naibatasan, buhat ang dato, mo pa nung ito may mga bukan. Kasi tingnan ito niyo dito yung PBB last time. Itong latest ng PBB. Kasi nakadawag ito si Caprice. Pero sa Caprice, mo sa dili, dato sa siya. Pero sa tanan ng mga housemate, tanungan na panakuli, siya mo'y pinaka-walay issue. Siya mo'y pinaka-bukan, siya mo'y pinaka-hardworking, manglaba, manghugas, tanan ng mga task na pampinubli, kaya niya buwakol, mas tindahan siya. O kung kinsa pa ito mga pobre, na murag ito na nakatungtong sa kabaw, kabura dyan ng kabaw. No? Pero wala nagpasabot igsoon na kung pobre ka, sa iyo na lang musulod sa kinahanglan sa Diyos. And wala nagpasabot na kung dato ka, di na din ka kasulod sa kinahanglan sa Diyos. Matthew chapter 6 verse 24 na iyong rin. No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, you will never be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Muna niingon sa first verse na to, nga lisod makasulod ang dato sa gingharian sa Diyos. Ano naman? Dili pwede na nag-serve ka ni Lord at the same time devoted po ka sa imo ang pagnegosyo. Dapat naging mulapit. Dapat naging mulabaw. No? You cannot serve both God and money. Dili. Muna ka ningon si Lord, ningon sa Matthew, dili
sayon. Dili ingon dili pwede, pero dili sayon. Why? It is very hard to serve the Lord while accumulating the money ngayon ang kinahanglan ni mo ang kudaro ka. Sa gani, ali lang sa pagbalitaw at pagsuon, ato pang maligsan ang adlaw na Domingo na paraya sa Diyos. It is because we want to have more of the money and not given na we are taking less of our time than the Lord. Niyo today, you cannot serve two masters. Dili pwede abot na mo sa sawang nasod mo God, uso mo ng trabaho ni tagduha. No? Sa buntag waiter ka pagkahapon nimo, wala ka dishwasher. So inana ang nila sa ito. Pero dili sa Pilipinas, kung sa'yo mo ang boss nimo sa morning, di na di ka pwede mangarbaho na yung kumpanya sa gabi. Nakakontrata ka sa usa ka kumpanya. And it is very hard to maintain these things. Na duha ka buhay mo ang trabaho, kasi duha ang trabaho na rin. Kaya trabaho sa buntag, ako sa gabi, trabaho na po. Ako na ko na para maka-earn po. Pero dili sa yun. Naagin kay usa ka devoted na trabaho and naagin kay usa ka dili mo yun. Inana ka dinapalabi na trabaho. Kung daghan mo ka kita sa gabi, pag-abot mo sa buntag, katulong na kapoy na kayo ng lawas. Kung trabaho ka sa buntag mo, pag-abot mo sa gabi, wala na kay energy. Kung end up yapon, wala yan kay himo, kay nagbayad ka sa mo ang hospital. Ano man, nagsakit naman ka. Muna igsuon niyo sa diri, you cannot serve both Diyos o kwarta. You have to choose from the two of them. 1 Timothy chapter 6 verse 10. For the love of money is the root of all kinds of evil. Misconception. Igsuon nakadungog mo ano niya sa kalibutan ninyo sila. Money is the root of all evil. Natakbisan ang pulong sa Diyos. Gikuhaan ang word. No? Dili ang kwarta mao'y evil. Pero ang evil is ang pagkasubra sa paghigugma sa kwarta. Kasobraan din mo paghigugma ang kwarta, you will seek more. And success is an ending story. Dili na muna maka-achieve ng itawag success. Ano man, ang success, wala siya sa imo ang vocabulary. Dili ka kayo na successful na kanaman. You love money so much to the point na wala na kayo content mo. The love of money is the root of all kinds of evil. Muna iwala na kayo kwarta o sa ayon muhimo na ng kagdawakan. Ang uban ng mga adis-adis, iwala na sila magamit ng shabu, mo result na lang sila ng panghula. Ang mga estudyante na wala na yung mga kwarta, wala na yung allowance, kunya ganahan mo kuyo sa outing sa mga barkada, because you need money, o sa akin, mamutik na lang ka. O sa akin, mamakak na lang ka sa mga mama, nami project, sa yung project, kuan kanang nami palitun nga something ang ang bagong medyo mahal mo sa mga project na kuan Honor X90 pangalan sa project sa siguro ko na mahal sa project ka o gusto kina na project mo with code pag yun ang X90 pagkabot sa cellphone. Now, dito yung bagong cellphone ka. Sa basket, yun naman ako. Mamakak na lang ka para
gusto, it is because there is so much love sa money na gigihimo na nimo siya part sa imong life, and to the point na nasubraan nimo ang love of money, mo result na naman siya of evil, which is supposed to be dili inana ang gusto ni Lord. But ayun na to. Some people eager for money will have wandered from the faith. Ang imuha pagtungo sa Diyos sa una, wala na. Nag-wander ka na. Nasa laab na mo ang pagtungo ison because you're too focused on achieving that money and pierce themselves with many griefs. But this doesn't mean, John, that God wanted us to be poor. O sa'yo, makayo ka, dili siyo na si Lord, dagang tagkwarta. Kaya dagang tagkwarta na, dagang tagkwarta. O sa'yo, dili na kaganahan mo simba kay nakay dagang pwede niya susunod. No? O sa'yo, ako na lang hatagan o chance ako sa mga, oy, ito kay kwarta, pero ako niya na lang kong simba kay magkuhan sa kong mga pihapis ako. Pero wala na niyo si Lord na kailangan ka mag-live poorly if you follow the Lord. Jeremiah chapter 29 verse 11 51. For I know the plans, I think you know this one first. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Kung sa inyong plano, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ang gusto ni Lord, ang plano ni Lord sa iyong life is for you to prosper. Para sa imo nga imo ang kinabuhi dili pobre. The Lord wants you to prosper pero naay catch. You should not put this as ikaw mo'y maningkamot to gain the plan ni Lord sa iyong future. The more na ikaw mo'y maningkamot, the more mo hands up sa Lord. Mura na sa igsuon o naay chef sa iyong tapad, naay maayong muluto sa iyong tapad, pero niyon ka nga, kaya na ko nilutoon. Pero wala ka kaluto sa iyong process. Wala, sinigang, asay na kayo sinigang. Kapag parang kasi ng kuwan, sinigang, mix na tayo. Pero matigala ka, nga katutuwa mayo kayo ng kuwan, mayo ka maluto, ngayon ka nga, sige, kaya na, ito rin ito. Hindi ka siya manghilabot. Pero tilaw na ni mo, mura lagi na something kulang. Mura lagi na ay masaktan na lang. Sa kayo sa'yo na niya. Then later, kung may mga na ikaw, acknowledge na nga, hindi lang ikaw ang luto pasta. Pwede ikaw ang luto. Ay, mauna yung sa'yo. Kanina ako ba? Unless the time may mo hatagan sa Lord of chance para i-correct mo ang plans, dili mong hilabot sa Lord. Until the time na mo submit ka ni Lord, the Lord, let your plan in my life, I am plan to prosper me and your plans to give me hope and a good future. I want that, Lord. Gusto ko, Lord, na yung plano mo ay mahimo ang plano ang kinabuhi. Dili akong plano mo mahimo ang plano ni Lord. No? John chapter 10 verse 10. The thief comes only to steal, to kill, and to destroy. I came, Jesus came, that they may have life and have it abundantly. Meaning, si Jesus niya siya sa kalibutan, hindi lang to be crucified. Jesus wants to know, Jesus wants us to know nga niya si Jesus to give life, and ang iyang life ng gihatag, gusto niya na abundant siya. Abundant, dili pobre. Okay?
kay kung pobre pa si Jesus, wala siya nakapakaon o bilang kakausan ng people. Amen? Kung dili, kung pobre si Lord na pobre ang katawhan niya, wala ka na butirin kung tiyan sa mga Israelites dito o tubig ng fresh water gikan dito sa bako. Kung pobre pa si Lord, dili mo yung si Lord na leave all your treasures and follow me. Gusto si Lord na kung tinabuhin ang siya. God wants us to prosper. God wants us to elevate our life, upgrade our life, pero na ay kinahanglan na ito buhaton igsoon. The only difference in this context is that if you want to be abundant and prosperous, you don't need to offer your life in working for money. Gusto ka mahimong abundant, gusto ka mahimong prosperous, pero ginahurot na ko akong oras diya sa pagpangita sa kwarta. If you want to be prosperous, Matthew 6:33, nag-ingon, but seek ye first, balik tayo yung versikulo nga, sama sa usaptan, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things will be given to you as well. And all these things shall be added unto you. Igsoon, gusto si Lord na mahimo kang prosperous and have abundant life. Pero wala na iyo si Lord na kinahanglan na itong isave ang money to be abundant and to be prosperous. If you want to be prosperous and if you want to be abundant, seek the Lord. I-seek ang iyang righteousness. Saan ang righteousness? Ang iyang pagka-maariyo o pagka-matanong and His kingdom. And all these things shall be added unto you. Psalms chapter 37 verse 4. Take delight in the Lord, and He will give you the desire of your heart. Kung nag-desire ka ng Lord, kailangan ko Lord na muangat ng muang life. Kailangan ko Lord na mataas akong status sa ako ang trabaho. Gusto ko mo-promote Lord. And then, nagrabi na niyo ang pagpaningkamot sa inyong pagpanarbaho o niya maunhan pagkakapromote sa mga ulahin na hire niyo. Ano ba? Nasli Baker. But if you want to get kanang blessing na gikan sa Diyos, you have to seek the Lord first and be delighted in the Lord, and He will give you the desire of your heart. Some discipleship galing, it states na before pa ka nag-pray, kabalo na si Lord kung sa inyong gusto pa kayo. Pero ginahanglan niya na ako sa payo ng Diyos Lord. Kaya manukto, ablihan. Ang mangayo, katagan. Ang iuhaw, payun. Tisoon, kung di kita mangayo, kung sa mga puno ay grabe the Lord sa kung di kita mangayo pasaylo, kung sa mga magpapasaylo the Lord sa the Lord promised that He will give the desires of our hearts an abundant life and a good future. Only if you seek Him and take delight in Him. But if you follow and serve the world will not promise you that He can get you to heaven. Natawa ang difference in zone sa duha ka master na pwede mo servant. If you serve ka ni Lord, the promise of Lord, I will give you good future. I will give you prosperous life. I will give you abundant life. Tanan na sa kalibutan na imong desire,
Except lang kung dili na ako kabubuton, dili ko malipay, ako nang ihatag sa imo if you seek me first. Pero kung ang dito ta sa kabila, dito ta sa kalibutan mag-serve, maskin pag-usapan ko pagpaningkamo o trabaho sa gawas sa kalibutan, dili makapromise sa kalibutan na kaya kanya dito sa langit. Naiuban na mag-claim na kaya nila kadalon sa langit, pero pag mawala na gani ang tama, balik na sa sa interno. Ang naiuban ko nga, grabe tools, indot kayo ang imong gihatag na pampanangit. Nabot ko gamit, mga 2 ka oras ko sa langit. Pero pag matang ako, interno na po balik. Ano man, wala na ko yung kwarta, nahurot. Nahurot na ako palit at itong gramo lang na makato sa langit. And that is not the real heaven, you know. It is the only thing na ma-offer sa world sa awa. Temporary. Pero pagkawala sa tanan, wala ang happiness. Number 2, God don't want you to live a happy life. Kaya tayo naging natin kung simba, boring ang simbahan eh. Okay, hindi kalingawan sa simbahan. Kung wala yung kalingawan sa simbahan, hindi na kalingawan sa simbahan. Wala na yung pagkaon, wala na yung feeding, wala na yung happy-happy, wala na yung outing, wala na yung event. Ang simbahan, okay na rin yan. Kita taglain. Dili na lang sa gawas, Pilipino ka dali, mag-disco-disco ka dali, mag-aang ka dali, mas maya ka dali, malipay pa ka. Pero, igsoon, ang pag-serve ni Lord, dili niya siya dapat i-boring o dili po siya dapat sad na pag-serve ni Lord. Kaya ang pinakagusto ni Lord, ma-enjoy ang iyang katawan. Ang iyang gusto ni Lord to have a happy life samtang nag-serve sa iya. 1 Peter chapter 4 verse 13 na ingon. But rejoice that you share the suffering of Christ, that when His glory shall be revealed, you will also rejoice with exceeding joy. Some of the people na ay kinahanglan din must live into suffering. Ano man, si Jesus nag-suffer, so dapat kita mag-suffer po na. Pero usahay na sobraan na pagka-suffer ninyo, na di na mo ganang nalipay sa kalibutan. Pero the Lord wanted us to enjoy life. Niyo nga siya diha na kinahanglan naaputay part sa suffering ni Christ, because when the glory shall be revealed, huyog ka ni Lord to rejoice with exceeding joy. But God don't want you to live a life of suffering. Mabito lang si Jesus gani, niabot dili sa kalibutan, so suffer, it is because dili siya ganahan na mag-suffer ka. Igunaw-naw ninyo kayo, igsoon, kamoy nasa sitwasyon ni Jesus. Kaya nga ni mo maupot sa cross. Bulit na itong pagpasaan pa lang siguro sa cross, wala na, surrender na siguro ka. Imagine nyo naman ang pagpasaan siya, paangat pa yun to, sipaon pa yun ka, natiguhon pa yun ka. Nandun na yung iba ng mga nasa Facebook karon, kanang mag-awat-awat ni Jesus na magkakaroon cross, na giayon siya natin ko sa mga bakatong na motoy na represent sa mga kuhaan sundalo. Karon kinasakitan mo kaya siya iya gibunan, iya gibundak ng cross, kuha niya ng natikong iya gibalsa na naglatikong niya. Kung kita pa na sa sitwasyon ni Jesus at kung tayo wala na, ibalos na sa iyo ta. Tingnan na din na kuhanin niya, bahala mo mamatay ng tao sa kalibutan, hindi kuhanin niya mo, pasan sila ng cross, kaya sulisto doon sa buhiya. Ngayon pa, nagpalansang sa cross, mga tao karoon ng muawat,
uli matitanos. Pag linog-linog din, napasa sa krus, niambak, kaya masing mahulog, umatapakan siya sa krus. Wala'y makaawat sa gibuhat ni Jesus dito sa krus. O niingon si Jesus, kung kinahanglan ng gani na siya mo'y mupaskan sa tanan, aron lang yun, hindi na ito ma-experience ang kanang suffering. Kung naman may suffering, share na lang na diha sa suffering ni Jesus. Pero wag na yun si Lord, di wag mo'y karapatan para mahimong malipayon. Diba? Bitter ka. Namun yung mga bitter na tao, sa mga bitter na tao, kung wag mo nalipay ang kalibutana, walay laing pwede malipay. Kung wala kang uyab, walay laing na pwede mag-uyab-uyab. Kung wala ko love life, baka kita ang siya maglabay yung sweet kayo, magbulag mo. Naman, bitter kayo. Ha, naikorta, mamalit sa ito ng buwan, di na sa korta, mamalit sa ito ng butang. Di siya, di na nagkorta niya, ikaw wala kay korta, ako wala kay korta. Mga matay rin yung pagkampanan, wala yung, no, bitter kayo. Kung hinala si Jesus na bitter, ngayon si Jesus na, ako nag-suffer ko, yung kamo, nakatawa-tawa, ano diya sa mga nagsimba. Pusta naman nag-suffer ko, walay malipay. Kita naman mag-suffer. No, inana ang mindset ni Jesus. Pero si Jesus is mahigugmaon nga Diyos. O niyo siya, kung kailangan nga ako may mag-suffer para ninyo, ako nang gawakon. Napay si Peter, si John, ngayon siya, Lord, iwalay namin sa langit, bilis pikas mo na ko. Dito siya ng ulan, hand. Kaliwang kamay mo ko. Yun siya nga naman, kaya ba niya inunan upang akong inunan? In short, siya, kaya ba ninyo agian kung sa may ako ang agian? Wala mas nakabalawin niya, nato rin kay grabe. No? Mga nang pagpuntahan, di ba, disciple mga na Jesus, ulo ko yung na Jesus, hindi na yan siya, ano naman nakakita siya kung sa grabe ang suffering ni Jesus. Pero wag ay pasatuan, na kung nag-suffer si Jesus, wag na kayo natumod para mahimong malipayan ng Kristo. Because the Lord wants us to have a happy life. Ecclesiastes chapter 5 verse 18. Kasi naka-attend sa ang fellowship week last hapon, yung Friday. No? Ako ang topic o main nga verse ako is from the word sa Song of Solomon. While Ecclesiastes, it is also written in King Solomon. No? Ngayon sa today, I don't know if naminaw mo atong movie atong Friday, but ngayon sa today, here is what I have seen to be good and fitting. Sa inyo niya, to eat, to drink, and to enjoy oneself in all one's labor, in which labors under the sun. The few years of his life, which God has given him, for this is his reward. Igsoon, ingon ni Lord, ingon ni King Solomon, na muna'y napatayan niya. Muna'y maayo na dapat buhaton. It is good and fitting. If to drink and to enjoy oneself in all one's labor. Igsoon, minsan ayaw, di na talaga pagkasugas ito. Okay naman ang ego. Pero kinahanglan kung sa'yo mong na-earn, dapat ma-enjoy sa turni mo ang life, pinahabis sa'yo mo ang earn. Enjoy your life while you can. Ano man, kaya mo ang tinigong nagsuon kung matudas ka,
dili mo na siya magana. So, while there is time, enjoy life. Usually, ang good and fitting must have to eat, to drink, and to enjoy. Ang gusto ni Lord, nga kung saan ikaw nila sa gawas, pwede ni mo kalpon. Di na magkakaon ko magkakaon sa vegetables ng tatay na di na magkakaon. If you notice sa uban ng mga concept, mga uban kasi bahanan, nasa yung mga daghang bawal. May nakadong na bawal mo kaon ng baboy, bawal mo yung kaon ng baboy. Ihawal sa mapakan ka na, bawal mo kaon o crabs, kanan nga shell na mula, bawal mo kaon o maglangoy kay patras, squid, bawal ang shrimps, dapat mga bawal mo makailan na ako sa work sa wala na ang ilang belief is mahugaw na siya na pagkaon. Hindi lang si Lord na pakanon ka na. Pero nakita na ko, while nag-party me, o ang company nagpakaon sa kanyang mga empleyado, pagkaon ka na ang concept kay seafoods, kadalasan sa pagkaon, crabs, squid, shrimps, isda, isda doon. Ang yari yung tao na kaon, ang isda kayo. Dahil agi kaya ang isda po, giluto o tapat po siya sa squid sa crabs, wag po siya ikaw ang isda. Ang yung ibuhat, ay palit po dito manok sa gawa. More na yung kaon. In short, kami nag-enjoy ng kaon, nalukoy mi sa mga kauban na siya ako sa tao ng kaon sa TV. Lingon si King Solomon, saya ang wisdom, kung sa may ilag kaon ka na. Well, maliban na lang siguro sa dugo. Because that is life. Kung sa ilang inom, yun na. Uy, pwede na tayo uminom. Eh, si Pastor, pwede na tayo uminom sa drink. Ano man, inom na tayo pwede inom. At no one else ay pwede ito ba? Ibinom niya if I remember correctly, sa una sa akong youth, dagang kong barkada na ng inom. Hindi ko yun na lang yun. Ibinom na na, sir, ko yun kasi magpalain, mag-video game eh. Yes, siyempre, barkada. Sige, yun ko. Pagkabutin ko, ako may tikanta. Sila mo sir. Pero ako ang inom, ilang inom, Red Horse. So, ikaw nga, pwede mo na igapon ka mo inom, muyog sa imong mga friends. Wala kang ibawal ng inom. Opo. Alipan na lang, inaka sa mga sisintang bilitay, bawal na isa. And it's also mentioned in the Bible that you can drink, pero ayaw na hubo. Pero given the fact, igsoon na ito, ilimnon karon dili para sa ilimnon sa unang panahon. Nga mga grapes lang kailangan mga ilimnon. Atong ilimnon dili kay ika-Amerikano kay Koreano nga inom mo sa tayo ng pan. Tingnan square. Ginebra. 4 kantos. Inom siya. Tisig naman siya alcohol sa Philippines. Pag inom niya, ayaw siya buhay yung isalo ng tambal at alcohol. Yun daw ko nang mapapapang ang alcohol sa Pilipinas. Kurang ko sunog yung patay. Muna matingasan na yung sa manis mga Pilipino, mga kuwan man, makaya man nila. So, ano kang ilimnon karon is not fit to drink na di ka mahuhuli. Because it is already fit for you to get drunk. Pero dili bawal mo inom. If you want to drink, na di
It is good for the heart. Pero dili ito mo drink of wine na duha po kapis. Bisa siya na. Ay, pastor, kaya pastor, wine. Okay na, wala problema mag-wine ka. So, dili po na duha kapis. Hanap ko na wine na po. Kaya po ka na. Pero because the Lord, you can eat, drink, sa ingirasan, and enjoy oneself. Especially sa kwarta na imo ang gihaguan o pagtrabaho. O ako nag-iyon na din mo magtigo ha, gusto ha. Okay ako magtigo mo. Pero once in a while, enjoy life. Enjoy. Kung ma-enjoy ka sa pagkaon sa gawas, masarap yun. Gusto lang ang mga 1.5. Ang gabi, kung nanahan mo ka, di tayo nga gasto-gasto, pero binahan mo yung ma-enjoy, okay, ako mo dagat. Hindi mo dagat. Balang na mo sa akin o ginamos, wala na. Patay na. 19. Furthermore, as for every person to whom God has given riches and wealth, kanina niya, parang sa mga rich o sa mga wealthy people, o mga kumana na yung kota, He also have given him the opportunity to enjoy them and to receive His reward and rejoice in His labor. And kanina kwarta na gihatag sa ila, especially kung gibuhat nila niya while serving the Lord, it is a gift of God. Kung dato ni mo nga kaila, ngayon nga dato ang nasa kay dagan sa illegal na gibuhat. But if you don't know the truth sa young life, you might have to question yourself. How can he enjoy life while ako nag-suffer? Maybe there's a problem with you. They can enjoy the things nga ilang ma-receive dihan the Lord because this is a gift from God. Next. For He will not often call in mind the years of his life because God keeps him busy with a joy in his heart. But if you let exalt money to be the Lord of your way, your life, you can still get rich, exalt, but the problem is na ay problema. Madato lagi ka. Pero may problema. Ecclesiastes chapter 5 verse 10 to 17 ang muamba ka na sa taas na kayo. Sige. Those who love money will never have enough. Katong nahimong mapag-ayo sa kwarta, dili gyud sila mahimutan nga sakto na. How meaningless to think that wealth brings true happiness. If naman tayo ninyo itong salita nga akong ilang taon on Friday, nasikat na siya, nadato na siya, pero ang problema, wala siya'y kalipay. Then later, wala sa kinalasan sa part sa movie na kayo na dahil siya, dili ka din mo'y makapalipay sa kuwa. Ang makapalipay tinuod sa kuwa is sa kuwang family. No? 11. The more you have, the more people come to help you spend it. Tinuod dili. The more money na naka, the more daghan ka og tawo, ulo sa imo para tabangan ka og gasto sa imong kwarta. Muna ang pasabot. More money, more relative. Gaw! Basta! Uy, balita na ako. Tiba-tiba na naman ka na. Ay, mga 50,000 yan. Wala masarap ka na rin. Eh, dagan ka kwarta, dagan ka kamigo. Pero eh, wala na kayo kwarta, wala na kayo madaganan. Ano man? Mang-exit na naman sila. Wala na mag-try mahangag or masuklit sa iyo mo. The more na
sa imo ang kahimalisod. Mutabang ni mo gasto sa imong kwarta. So what good is wealth except perhaps to what it slipped through your fingers? Nauna, matingala ka, ang mga dato, nagkadato, ang mga pobre na pobre. Kaya mga dato, pag nasa kwarta, i-invest. Ang mga pobre, kung nasa kwarta, i-enjoy. No? Muna nga, nakakuha ko sa, nakarelate ko sa nila dapit. Ang mga fisherman, if makajakpat sila, mayroon ng mga 30,000. Mayroon na. Kung makajakpat sila ng isda, mayroon na mga 20,000, 30,000. Pero kanak-kanan mahurot ka na asa sa inyo. Sa utang. Kaya wala kang nakakuha isda, nakautang na yunhan. So, ang nilang kwarta, muslim lang ng finger na murang wala. No? Next. So, people who work hard sleep well, whether they eat little or much, but the rich seldom get a good night's sleep. Ang mga dato igsoon, maglisod na sila og tulog, kay naa sa iyong nahon na sige negosyo. So, lumon mo sa akong boss dati, sa ako ang last na company ng itrabuhan. Patingalan na ako alas 2, alas 3 sa kagawon, manawag ko na sa kalit. Muyo siya, sir, kumusta man ako ang shipment? Naabot na ba ang mga helmet? Naabot na ba ang mga jersey? Paliw ko mo check dito sa opisina kung naabot na ba. Alas 2, alas 3? Mama, bata pa ka ma? Lubihan sa tingin mo ako may organize. So usually ang mga dato, mag-listen na sila tulog because they already think about how many money can they earn and how much money they can lose. Ang mga dato, mag-listen na sa tulog. Pero ang mga pobre, ay kami, tulog. No? Ano man? Trabaho ko na umatulog sa'yo. O na sa isoon, mo po sa'yo nakaapan kung dahil sa kwarta. Mo ang iiwan sa Bible, lisod o sulod sa ingariyan sa Diyos kung dahil sa kwarta. Naman, di na mga nakikatulog sa imo ng trabaho. How much more kung serve pa ka na kay kami. Next, 13. There is another serious problem I have under the sun. Hoarding riches harms the saver. Next, 14. Money is put into risky investment that turns sour, and everything is lost in the end. In short, ang kota, lumalapay ng yun lamang. There is nothing left to pass on to one's children. 15. We all come to the end of our lives as naked and empty-handed as on the day we were born. We can take our riches with us. 16. And to this, to the two is a very serious problem. People live in this world no better off than when they came. All the hard work is for nothing, like working for the wind. You remember that main capture ako sa movie? Chasing the wind. Mura kang nagbukod sa hangin na di-iyak mo madakpan. 17. Throughout their lives, they live under a cloud, frustrated, discouraged, and angry. And natay yung version kanina ni Ara. I don't know what happened there. 17. Okay, natay yung version. Moreover, in his days, ang mga dato, he eats in darkness, in much vexation or frustrated, in sickness, and in anger. Ang mga dato, kadalasan rin siya, nagkatayan niyo dato, nakakagbalay. Pero usahay magkaon sila mag-usap. Ilang life dato, kay ilang life dato, kay sa mansyon, pero ikaon niya, wala niya pamilya, walay kalipay ng magkaon. Sa una, bahala sa may lang balay, basta magpuyo kong taon na katawa kay naay
kasturya. Kung saan naman yung kadapat igsoon kung wala nakakalipay sa kaluluwa. And mo na yung pinaka-first part. Sickness. Kisa'y nabantayan ninyo nga ang mga dato, ang sakit sa food, pang dato. No? Ang pobre, ang sakit pang pobre. Ulcer, arthritis. Pero ang mga dato po sakit. Kung saan sakit sa mga dato? Cancer. Isa ba yung tawag? Leukemia. Isa kayo. Chris Aquino, dato kayo, pero yung sakit, wala pa na hindi sukat sa tibok kalibutan. Siya ang may sakit ngayon na ito. Wala kang malukong sa US. Ganahan mo, kung kaya, ganito sa iya sakit ngayon. Dili siya common na sakit. Dato siya, nasa ikota sa hospital, pero problema na po, masakit po kayo siya. Mas maayo po itong mga bata na magdagandagan na mga walay pulol, magtigiglay ng sipon, nagkabuliin ng lawas, ano man, mas ginunginana sila huwag yun ang may mga sakit-sakit. No? Pero ang mga dato, mga tao, ikaw lang uhugaw, huwag na, mga apol na. Mawala po yung nakakuha ng suwang sa mga dato. Walang kinahanglan, pwede ita madato, pero kinahanglan makuha ako ng kadato diha sa pagpamalagad ng pangbulo ng Diyos. Bottom line is on, God don't want you to be poor. And the best way to get this is to seek first the kingdom of God. So if you are a Christian and don't always think that your life as a follower of Christ, if ang iyong ginahuna is poor kang ginawang Christian and unhappy mga follower, think again it's on. Because one day it's on, you will just notice na it is useless yapon ang anong pagpapabago kung wala ang presensya sa tuloy ng Diyos. Ako nga